politika and dahil daw po rin sa kanyang endorsement kay senatorial candidate Villar. Ano po ang comment natin dito? We cannot expect anything nice or any nice word from the Vice President in favor of the President and of the present administration. She will always use that excuse or defense of pamumulitika without really answering or responding directly to the issues. Unang-una po, since 2023, nung pumutok na po ang patungkol sa confidential funds at na ito ay nagasto sa loob lamang ng 11 days, yan din po ang kanyang nasabi. Napakaagang pamumulitika. Ngayon po, may issue pa rin po tungkol sa 12.3 billion nakuha findings patungkol po sa DepEd unsettled financial transactions ng DepEd sa pamumuno po ni VP Sara. Yan pa rin po ba ang sasabihin niyang pamumulitika? Ngayon, patungkol po dito sa pagpapaimbestiga ng Prime Waters, tandaan po natin, marami na po na mga kababayan natin, ang customers po ng Prime Water, na siyang umiiyak. Hindi po ito bago. Kaya po nakakapagtaka kung bakit hindi ito nasolusyonan sa nakaraang administrasyon. Well, anyway, namayagpag naman po ang Prime Waters noong taong 2018 sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. At ang nais lang po na sana natin kung ano mang pakikipag-argumento po o pakikipag-diskusyon ng ating Vice Presidente, sana po ay i-level up po natin. Rason sa rason, datos sa datos, huwag gamitan ng masasamang salita or pagmumura. Tandaan natin, ang Prime Waters, ang Prime Water, ano man naging transaksyon nito, dahil umiiyak ang karamihan, dapat po talagang maimbestigahan. So wala pong pamumulitika ito. Hindi po lahat ng ginagawa ng administrasyon para sa taong bayan ay pulos or pamumulitika. Kailangan pong trabahuhin, obligasyon po ng gobyerno at ng Pangulo na tugunan ang lahat ng hinaing ng taong bayan. Isaac, we have a follow-up question from Pia Gutierrez, ABS-CBN. Mamingi lang po ng details dun sa investigation. Which agency will investigate Prime Water at kailan po ito magsisimula? Nag-start na po. Ngayong araw na to. Ang luwa. And we have another follow-up question from Maris Umali, GMA7. Ma'am, sabi niyo po kanina marami ang umiiyak tungkol dun sa mga complaints nga po na to. So, pwede niyo po bang mabanggit sa amin what specific complaints trigger the DTI's this investigation particularly and how widespread? At kung sakasakali ma'am na the findings confirm the lapses, ano pong sanctions ang pwedeng kaharapin ng Prime Water or other providers, if ever? Unang-unang umiiyak po ay Bulacan, Cavite, Laguna, Bohol, Pangasinan. Hindi lamang po yan, marami pa pong iba. Kung di po tayo nagkakamali, mayroon 73 joint venture agreements ang Prime Water sa mga water district, local water districts. So malaliman pong pag-iimbestiga ito. Kung ano man po ang mga mangyari dito, saka muna lang namin kayo bibigyan ng update. Ano pong sanction? Bibigyan po natin muna kayo ng update, titignan po muna natin kung ano po ang nasa loob nito at kung ano man po ang natatago or kailangan maimbestigang mabuti, ipagbibigay alam po namin sa inyo kapag nagkaroon na po kami ng mga detalye. Ma'am, we have another question from Tristan Nodalo, Newswatch. Yusek, on another topic naman po, just yesterday, the defense team of former President Rodrigo Duterte formally asked the ICC pretrial chamber to dismiss or drop the case against the former president, citing lack of jurisdiction and legal basis. And may sinabi rin po sila doon sa kanilang letter na meron daw pong supposed letter from President Marcos stating his administration would not assist the court. Can the palace confirm if such letters exist na hindi raw po makikipag-cooperate yung Marcos admin sa ICC
Isa po yung kasi sa binanggit nung defense team doon sa pag-ask nila na ma-drop yung charges against the former president. Kung ang depensa nila ay walang jurisdiction ng ICC, then that's part of due process. Let them be. At kung ano ang magiging tugon po dito ng ICC, nasa kamay na po yan ng ICC. With regard to the letter, wala po ako sa ngayon, kung meron man, patungkol sa letter na yan. Ang letter po ba ay sinasabing hindi makikialam ang Marcos administration sa gagawin ng ICC? Kahit siguro po walang letter, hindi naman po talaga tayo makikialam kung ano po ang magiging mandato ng ICC. Pero hindi po worried ang Palace, for example, that those statements of not cooperating with the ICC would weaken the charges against the president, former president? It has been said many times na hindi naman po tayo nakikipag-cooperate sa ICC. Dahil nga po, as of now, wala pa pong jurisdiction ang ICC sa bansang Pilipinas. Thank you po. Next question, Eden Santos, Net25. Yusek, sabi po ni Vice President Sara Duterte, impeachable offense daw po yung ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o ng gobyerno sa pagsuko sa ICC kay FPRRD, at hindi po ba nababahala dito si Pangulong Marcos na baka pwede rin pong ibalik sa kanya at pwede siyang kasuhan po ng impeachment or pwede siyang ma-impeach sa ground po ng sinasabi niyang betrayal of public trust. So ang tanong kung nababahala ang Pangulo, hindi po. Next question. Next question, Jinky Baticados, IBC Philippines. Good morning, ma'am. Ma'am, yesterday po, the President announced about the reduce ng SSS and calamity loans po, ma'am. No? Sa interest rate po nila, and it will be effective po on July. So, may you please expound further on this po, ma'am, and what does it mean for current and future borrowers? Napakagandang pong balita niya. Ito po ang nais po kasi ng Pangulo sa programang ito ay magkaroon po talaga ng poverty reduction. Kapag ka po nalaman natin na yung interest po ay bababa para sa mga kababayan natin na may kasalukuyang utang sa SSS, maganda pong balita yan. Para po kahit po yung kanilang kinikita o yung kanilang konting savings para maibayad, ay mababawasan yung kanilang pagbabayad sa kanilang mga utang dahil liliit po ang interest. So, yun po yung nais ng ating Pangulo at ito po'y para sa mga taong bayan para po kahit pa paano maibsan ang kanilang kahirapan o nararamdamang kahirapan sa kasalukuyan. Kaya muli sasabihin natin, hindi po talaga kulay itim ang bansa. Yusek also